Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading, and this is for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Virgo at yung mga bago po nating mga viewers. Bago po ang lahat, gusto ko po kayong batiin, Virgo, ng maligaya pong Pasko. At maging masaya po ito kasama po ang inyong mga mahal sa buhay. Okay? So, tingnan natin ngayon kung ano yung mensahe na gustong iparating sa'yo. We have sunglasses, addiction, and death. Okay, so of course alam naman natin na sunglasses is something na parang merong, alam mo, somebody is looking for you o may tumitingin-tingin sa'yo. Kung ba parang minamatyagan ka, hindi naman something, hindi naman creepy, pero yung na-admire ka nito, yung kung ba tinitignan niya kung ano na nangyayari sa'yo. And then of course yung addiction is something na may codependency o kaya parang very possessive ka o kaya yung pakiramdam mo is obsessive na parang may pagka-konting restraint na pinipigilan mo yung sarili mo, no, na sabihin kung ano yung talagang gusto mong sabihin o ipaalam sa person mo. And then of course yung death o kamatayan is yung relationship is over, no? Tapos na. Kung ba meron kang pinagdaanan na relationship na alam mo this time na realize mo talagang wala na talagang pag-asa para mabuhay pa natin ang ating relationship o nararamdaman sa isa't isa. Pwede rin naman kasing mabigyan ng pangalawang pagkakataon ng ibig sabihin nito. So, it could also mean that humihingi ng pangalawang pagkakataon yung relationship na mapagbigyan na maayos, maiayos yung kaguluhan o yung inyong relation, no, yung relasyon. Okay? So tingnan natin ngayon sa araw kung ano yung message para sa iyo, Virgo. We have the 8 of Swords, the Ace of Wands, the Magician, the Ace of Pentacles, and the Page of Cups. Bottom niya is the 7 of Cups. Bali, Virgo, dito, alam mo na maraming pwedeng pagpilian pa. Alam mo na merong kang pagkakataon o binibigyan ka ng pagkakataon na tignan yung iba pang mga bagay-bagay. In other words, kung in relationship ka ngayon and things are not really doing well with you and your person, pumapasok sa isipan mo na meron ka pang, alam mo yung pagkakataon na makahanap ng iba. Baka may mas okay pa kaysa dito sa current na person mo. Kaya ang sinasabi dito is pumili ka ng
mabuti. Isipin mo kung ano talaga yung gusto mo. Yung gusto mong makamit, gusto mong mabigay sa'yo para yun, no? Yun yung talagang minimithi mo. Hindi yung, kasi minsan hindi naman lahat ng pagpipilian yun ang gusto mo. Dito sa picture na to, depende sa panlasa mo, di ba? Kasi pinapakita dito yung mga ibang ice cream. Pero, ito ba talaga gusto mo? Hindi lahat yan, sigurado ako hindi mo gugustuhin. Meron diyang isang particular na talagang gustong-gusto mo lang. At yun sana yung mapili mo. Ang gusto mo kasing mapili is the emperor. Yung pinaka magaling. Yung pinakang sabihin natin is talagang babagay para sa'yo. Alam mo kasi kung ano yung babagay para sa'yo, Virgo. You know very well kung gabay yung standard mo. Alam mo kung sino yung mas higit na makakatapat dun sa standard mo, no? Kasi alam ko kung gaano mo tinitignan yung sarili mo, no, in terms of what you can do, what you can provide, yung level of intelligence mo, yung pagiging dedicated mo, andun lahat eh. So, tama lang na makahanap ka ng tao na papantay dun, o baka pwede pa nga sanang higitan pa. Kasi you deserve that, Virgo. And, of course, hindi lang yung tipo ng isang emperor, but the king of wands, somebody was really very attractive, gwapo o maganda, at talagang sabihin natin na may certain level of creativity and determination. Kasi yun yung ganun ka ganun ka din, no, Virgo. You are very creative and also determined to succeed sa mga goals mo, no, sa buhay. Kaya yun yung gusto mo na mahanap na tao. You know, if you are going to be given the opportunity to choose, yun yung pipiliin mo, yun yung hahanapin mo. Now, with the 8 of Swords, ito yung pakiramdam na hindi mo nakikita, o pakiramdam na ikaw ay nakatali, nakagapos o nakakulong, na wala ka ng pag-asa para kumilos. Ito yung nararamdaman mo nung nakaraan kung ba your past. As if you were not given any freedom or opportunity. Wala ka ng oportunidad, no? Hindi ka tulad nito. Diba? Parang dito kasi you're given this opportunity to choose. O pili ka kung anong gusto mo. Pero dito, pakiramdam mo, wala akong ganun. Hindi na ako binigyan ng pagkakataon para pumili. Kung ba ako'y nakagapos na, nakatali na ako. Kaya kung ba parang nawala na yung sabihin natin is yung regalo na yun o yung karapatan na yun to choose other things. Now, ano ba nagiging challenging? With the Ace of Wands, to have this new beginning, no? Something very passionate. Yun yung nagiging challenge para sa'yo. Kasi yung pakiramdam mo is, wala na nakagapos na ako Diba? Kung ba nakatali na ako. Hindi na ako pwede pang kumilos, pumorma sa iba. Kasi, eto na Parang I've put myself to this situation na yun yung pakiramdam ko. And, of course, mali yan no? This is wrong. The action that needs to be taken is to be the magician. Energy mo to, Virgo. Na you manifest, no? You do your manifestation. Pinagdasal mo yan meron kang
kung meron kang power to use or to pray na pagbigyan ka na makita mo sana yung tamang tao para sa'yo. Na magkaroon ako na talagang new beginning, ng bagong pag-uumpisa. O mabigyan ako ng pangalawang pagkakataon para magkaroon ng panibagong pag-uumpisa. Which is this one, the Ace of Pentacles. Panibagong pag-uumpisa. No, and this time, gusto mo talaga na something very solid. Something na talagang parang right in your alley. Yung naiintindihan mo. Yun yung gusto mong pag-uumpisa. Something na gets mo agad. Which is this one. Kasi Pentacles to eh. Ito yun. Energy mo yan, Virgo. But of course, the advice is, huwag mong kakalimutan yung love. Kahit na sabihin natin na nanggaling ka dito, no, sa pakiramdam na parang nakagapos ka na wala ka ng pag-asa na makahanap pa ng tamang relationship, it will come. Because this is a message of love. With the Page of Cups, may matatanggap kang isang mensahe ng pag-ibig na hindi mo akalain na makukuha mo o matatanggap mo. Na meron palang nagkakagusto sa'yo, no? Here, with the sunglasses. Somebody is watching you. Di ba alam yung kata ni Michael Jackson, somebody's watching you. Garang ganun siya eh. So, ito yun. No? Hindi mo akalain na meron pala nag-a-admire sa'yo. Pinadalang kanya na message. Maybe this is what you are asking for, to have that second chance. What you have manifested. So, tingnan natin. Bakit andito yung Eight of Swords? We have the Seven of Swords, the Ace of Swords, and the King of Cups. Yung pakiramdam mo na nakagapos ka na, nakatali ka na, something to do with lies, with deception, something to do with not speaking, not saying anything. You know, alam mo yung kung gawa parang palihim, not expressing what you feel. Expressing na gusto mo magkaroon ng o pagsasabi ng katotohanan. You know, you weren't able to say the truth that you love this person, na may feelings ka towards this person. You might be dealing with a water sign, with the King of Cups. It could be Cancer, Scorpio, or Pisces. Ito yun eh, yung pakiramdam mong nakagapos ka. Parang ginapos mo yung sarili mo na kasi nga hindi ka nagsabi ng katotohanan na meron kang pagtingin sa taong ito. That's why you feel so closed up. Hindi mo na nailabas eh. Hindi mo na express. Bakit andito yung Ace of Wands? We have the Nine of Cups. We have the High Priestess and the Chariot. Yung challenge na magkaroon ng panibagong pag-uumpisa. Ito yung wish fulfillment mo yan eh, di ba? You're wishing for that. And hoping na
by using your intuition, things will move forward. You're hoping that your person, ma-feel ito, no? Makapag-send ka that message to your person mentally o parang through, ano bang tawag mo doon? Yung kung ba parang through your mind, sa isip mo, na nararamdaman niya yon, na gusto mo magkaroon ng movement yung relationship nyo. Kasi kung before, parang wala no? No movement at all. Kasi nga, hindi mo na ko i-express. Ngayon, ito yung gusto mo Ito yung kung ba parang you wanted to see na magkaroon na ng paggalaw. Ito yung challenge na nararamdaman mo na sana nga magawa ko na magkaroon na ng developments o movement itong relationship namin. Na maramdaman ng person mo kung ano talaga yung nararamdaman mo. Kasi gusto mo na sabihin I think you are already in that point that you wanted to express already your feelings. But andito yung magician. We have the world, the Nine of Swords, and the Queen of Pentacles. You are manifesting na pinagdarasal mo na sana yung action taken na gusto mo na magkaroon ng panibagong cycle. You want a new beginning. Kasi sobra na yung pag-worry mo. Sobra na yung pag-iisip. Na kung ano nang gagawin ko. What's the next move? Paano ko i-approach yung person ko? You, Virgo, Queen of Pentacles, you wanted to keep yourself grounded. You want to keep yourself na talagang kung gaba mapakita yung ma-secure do sa person mo na andito ako, I'm just here. I wanted to let you know exactly what I feel. Kaya nga nag-hope ako na sana mabago, magkaroon na tayong panibagong pag-uumpisa. Because sa ngayon, nahihirapan ako dahil isip ako ng isip. I keep thinking about you. I keep thinking about yung relationship natin. I keep thinking kung ano yung ginawa ko noon o nangyari noon sa atin. Hindi kita maalis sa aking isipan. I keep manifesting you in my life. Minsan hindi ko na nga maintindihan to a point na bakit ba nangyayari to. I try to forget you, pero hindi You keep coming back. As if wanting to have this second chance na magkaroon ng panibagong pag-umpisa muli. Nagkaroon ng transformation, no? Mabago. Bakit andito yung Ace of Pentacles? We have the Tower, the Ten of Pentacles, and the Temperance. So yung inaasahan mo na, yung intention mo na pagsasabi dito and hoping na maging kayo na with this new beginning, no? Something that is really tangible. You wanted to start all over again. Is something talagang hindi mo na-expect na magdadala sa'yo ng lahat ng gusto mong matupad sa iyong buhay pagdating sa pagkakaroon ng relationship. Kasi the person you're thinking about is your Ten of Pentacles. Siya yung parang magbubuo nito. In other words,
hindi mo ma-achieve yung Ten of Pentacles kung wala siya. That's what I'm trying to say, Virgo. Because the Ten of Pentacles is about having a person, having your partner, getting married, settling down, having a family, nagka-acquire kayo ng properties, money in the bank, hanggat sa pagtanda nyo. So this is something that is truly for the long haul, pang matagalan, pang long term to. As parang na nga to till death do us part. The Ten of Pentacles. So, hindi mo inaasahan na this is the one pala. Siya pala yun na gusto kong ma-spend yung life ko for a very, very long time. And that person gives me the balance that I need. Yung balance na with the temperance, no? Itong person na to, hindi ko akalain na siya yung magbibigay ng balanse sa buhay ko. No, but andito yung Page of Cups. Andito yung Page of Cups. We have the Four of Wands, the Six of Pentacles, and the Queen of Wands. So yung magiging outcome natin, no, is, di ba sabi ko, there will be a message of love that you will be coming in. Ay, hindi mo akala na there is somebody else that is really looking at you and trying to see kung ano na nangyayari sa'yo, yung developments mo. Somebody's admiring you. Kasi with the Four of Wands, ito yun. This is the person that will be with you. Ito yun, yung to have that proposal, to start planning for the future. And yung kayong dalawa is, you would agree to have that reciprocity, yung equal give and take, yung balance kayo na magbibigay at tatanggap ng pagmamahal sa isa't isa. And that is of course with so much passion. No, hindi lang pagmamahal but also with passion. You're so attracted with each other. Pareho kayong attracted sa isa't isa. Malakas yung chemistry nyo pareho. Yung ba parang no doubt about it. Hindi mo niya kina-question kasi nararamdaman nyo talaga na you click. You two click. Ganun yung dating. To a point na parang ang na-addict ka na eh. yung alam mo yung sobrang pakiramdam mo na okay kayo. Na ayaw mo na siyang mawala. I think that is what you're feeling. No? Yung pakiramdam mo na ayaw mong mawala tong person na to sa'yo. If you really feel that much emotion sa person na to, then of course I would insist on telling you to go ahead and tell your person kung ano yung nafe-feel mo. Tell your person na talagang ito yung naramdaman ko for you. Explain to your person na kung bakit hindi mo agad nasabi. And I think your person would understand. No? As long as you are honest, para isabihin lahat kung ano yung gusto mong o dapat niyang malaman, I think things will be fine. Kasi at the end, yung card mo, yung advice is the Page of Cups. No? This is all about love and emotion. Sending that love and emotion to that person. Diba? Sending that love. Ano natin? Kung kailan mo planong kausapin tong person na to? Kailan mo plano sabihin yung nararamdaman mo? Virgo. Time is still unknown. So medyo
pinag-iisipan mo pa to. Hindi ka pa sure. Kumukuha ka pa ng lakas ng loob para gawin to. So, hindi pa masabi kung kailan mo gagawin. But that's why I was saying a little bit earlier na if you really feel that strong dito sa tao na to, go ahead and tell your person exactly how you feel. Wala namang mawawala sa'yo eh. Malay mo, diba? Ganon din yung naramdaman niya sa'yo. Kahit sabihin natin na kung ano man yung nangyari sa past, you'll never know kung paano niya tatanggapin to unless you try. Okay, Virgo? I hope na nakatulong ito sa'yo. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na ito. Sa susunod po muli, ingat ka. God bless and of course, a happy Christmas.